For some reason, the temperature in this room, it looks like kakaiba. Parang yung feeling is hindi yung lamig na presko. Parang yung lamig na you feel like you're chilling down, no? Parang ganon. Hindi komportable yung lamig. And I think, konektado dun yung dahilan kung bakit parang hindi ka ngayon masyadong um, makapag-relax. Okay? Parang hindi kalmado ang iyong energy. Iniisip-isip mo tong bagay na to, hindi ka makatulog. Parang gusto mong makalaya sa ganitong klase ng sitwasyon na may halong takot rin. Oh, kaya pala tila nakakaramdam tayo rito, no, ng parang nagyayelong panlalamig. So, nakikita ko dito na posibleng may napapansin ka dito, pero sinusubukan mong huwag pansinin ito, pero mukhang may napapansin ka dito, no, na parang panlalamig mula dito sa iyong person, mula dito sa iyong someone special, no. So, pwedeng yung iba sa inyo, magkarelasyon na kayo nitong person na to, no, or yung iba naman kung hindi pa kayo nito na parang bigla na lang siya ditong nagbago, no? Parang hindi na siya gano'n ka-interesado sa inyo, parang hindi niya na kayo ngayon masyadong kinikibo, pinapansin, no? Parang bigla siya ritong nawalan ng interest na parang hindi niya na kayo gusto at posibleng ito ang inyong napapansin. Kung yung iba naman sa inyo, pwedeng ka-live-in nyo ito or asawa nyo ito or partner ninyo, pwede ring boyfriend, girlfriend, no? Napapansin ninyo na maaaring siya ay nanlalamig sa kanyang pakikitungo sa inyo. And for some reason, no, maaaring kayo ito, no, na hindi nyo alam kung ano yung nangyayari with the moon card energy, pero sinusubukan ninyo na wag mag-isip ng hindi maganda dahil alam ninyong hindi ito makabubuti, lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero ganun pa man, no, hindi mo pa rin mapigilang hindi mag-isip dito sa particular or specific na kinakaharap mong sitwasyon. So, let's keep moving right here so that we got more informations about this. Yeah, Nine of Swords energy, and this is you. Heart of the reading is the Three of Swords energy. We also have here the Two of Coins, Eight of Swords, yeah. Let me finish laying all the energies sa ating table. Just take only what resonates, guys. This feels like a personal reading here for someone watching. So, hey there mga my loves collective. Thank you sa inyong walang sawang suporta and hi and hello pala sa mga bagong subscribers. Ako po si Yan, welcome tuloy. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang suporta. So, yun nga po mga babes, wala tayong gender dito. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede nyo rin pong pagpalit-palitin yung roles if you want, since this is general reading and at the end of the day, always have your free will with you na free nyo pong gamitin kahit anong oras or saan
man yan. So, nakita ko dito with the Five of Swords energy, Eight of Cups right here, Moon card energy, no, this is you cannot sleep at night, no, it's like walang peace of mind na nakakamtan ka sa ngayon, no, posibleng ikaw 'to nag-iisip ka dito, no, ng maraming bagay patungkol sa ikinikilos dito. Parang, yeah, this person here try to make it normal. Alam mo yon, no, yung parang trying na pinapakita niya pa rin sa'yo yung kanya ritong, I mean, ginagawa niya pa rin yung mga bagay na ginagawa niya, kagaya ng niyayakap ka niya, kinikiss ka niya, or hinahalikan ka niya, hinuhold niya yung hands mo, but you feel like there's something wrong. Parang may mali dito. Because instead of feeling the warmth, parang naglaho yung warm feeling, 'no? Parang iba yung nararamdaman mo kasi parang dati nararamdaman mo yung parang init ng halik niya, 'no, yung init ng yakap niya, 'no, yung haplos niya, lahat, 'no? Pero ngayon iba. Kahit na ginagawa niya ito, niyayakap niya kayo, na hinahalikan niya kayo dito, 'no, or hinahawakan niya ang inyong mga kamay, iba yung nararamdaman mo. So, from warm, nararamdaman mo na ang cold feeling na ito. So, nakikita ko dito na kung sino man tong energy na kakonect ninyo, you are right. There's something going on into this person's mind and it looks like there's a lot sa kanyang thinking. Naguguluhan siya rito, no? At nagkakaroon dito ng confusion, no? At posibleng may mga bagay rin siyang hinaharap na walang kinalaman dito. But particularly, nakuha natin dito, no? Kung ano ba talaga yung tunay na kinikilos niya rito at bakit nararamdaman mo rito, no? Na parang naglaho na yung dati niyang pagsinta sa iyo. This is you with the Five of Swords energy, Eight of Cups right here. You feel like you're suffering. You feel like may mali talaga dito. Bakit hindi na lang niya sabihin? Bakit kailangan niya pa rito na ipagpatuloy yung ginagawa niya? Kung hindi niya na ako mahal, dapat sabihin niya na ito sa akin. Kung wala na siyang nararamdaman for me, dapat sabihin niya na ito sa akin. Yan, no? Kahit na ayokong marinig yung bagay na tapusin ang relasyon na ito, gusto ko lang na magpakatotoo siya sa akin. Hindi yung patuloy pa rin niya akong niyayakap, hinahagkan, patuloy siyang nakikipag-usap sa akin, pero nararamdaman ko na wala na yung pagmamahal, yung dating sigla, yung dating pagsinte niya sa akin. Masakit yun. Mas masakit yun para sa akin. And I clearly do understand what you're feeling, babe, because it's true, no? Na nasasaktan ka, okay, na ganyan yung pakikitungo niya sa'yo. Pero mas nasasaktan ka na nagpapatuloy yung ganyang pakikitungo niya sa'yo kahit naramdam mong may nag-iba, may nagbago na sa kanya. At ang gusto mo lamang dito ay ang sabihin niya sa'yo, no? At wag na ritong parang magpaligoy-ligoy pa. Parang wag niya nang dagdagan ang iyong isipin, no? Dahil marami ka ring inaalala, no? At may mga problema ka rin. Pero iniisip mo tong bagay na to. Why? Because this is your significant other. This is your person right here. Someone na pwedeng nakasanayan mo nang nakasama. Yung iba, pwedeng matagal nang naging kayo, no? Yung iba naman mga babes na posibleng parang gusto mo nang or nakikita mo na ang future mo sa kanya. Tas biglang ganito. Parang hindi mo alam, meron na bang iba? Parang gusto mo siyang konfrontahin pero may takot kang nararamdaman. Eight of Swords energy, Seven of Wands right here. This is you. Ano ang dahilan ng kanyang panlalamig? May iba na ba siyang minamahal? May iba na ba siyang nagugustuhan? May iba na ba siyang nakikita? O sadyang nawala na ang kanyang pagtingin or pagmamahal sa akin. So, alam mo mga babes, no, I know this is something here na mahirap na ma-digest or ma-absorb ninyo because this might cause pain sa inyo. Pero I think the reason behind, no, um, alam mo, pinapakitaan niya kayo rito ng normal. Nakikipag-usap siya sa inyo, this person here still hugging you, kissing you, still holding your hands, no? Pero, sa nakikita ko rito, okay, ano man yung rason, either meron mang iba, okay, ikaw 'to na parang bakit pa siya
nag-a-act ng normal, bakit niya pa rin ginagawa yun? Yung iba kasi mga babes 'no, puwedeng wala namang iba, pero siya ito 'no na kaya siya gano'n, kasi hindi dahil pinoprotektahan ka niya ritong masaktan, kundi dahil hindi niya pa alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa'yo na wala na siyang nararamdaman. This person here could possibly lost in love, okay? Parang nawala yung love niya rito, and it looks like others of them, yeah, pwedeng dealing with other people, someone else, third party, pero yung iba hindi lang alam kung paano ipapaliwanag ito sa inyo. Pero ang masakit, hindi ko nakikita yung rason na kaya niya hindi magawang alam kung paano ipaliwanag, kundi, okay, hindi ko nakikita na dahil pinoprotektahan niya kayo ritong masaktan. I'm sorry to say, pero parang wala na siyang pakialam dito sa inyo. Two of Cups is already in reverse. This person here could be already seeing someone else, or this person here, nawala na siya rito ng pagmamahal sa inyo. At nakikita kong mas pinoprotektahan niya ang sarili niya rito kaysa sa inyo. So, kung sino man tong energy na ito, no, ang hiling nyo lang dito is nararamdaman nyo na yung totoo, ang gusto nyo na lamang ay manggaling ito mismo sa kanyang mga labi, sa kanyang bibig na sabihin ito ng direkta sa inyo. With the Five of Pentacles energy, yung dating kayo na nakakapasok kayo sa kanyang puso, sa kanyang isipan, no, or meron siya rito, meron kayong influence sa kanya, or meron kayong epekto sa kanya, or affection sa kanya, no? Ngayon ay nakita ko na ito ay naglamlam na. So, hindi ko alam kung ano nangyari rito. May mga bagay naman talaga na kinakaharap ang mga mag-partner or magkakarelasyon, no? Pero kasi, mga babes, no, dumarating at dumarating yung mga situations kung saan may mga bagay na hindi natin kontrolado. Okay? Kahit na patuloy nating iniintindi, inuunawa, binubuhusan ng pagmamahal ang isang tao, hindi ito isang garantiya na mananatili siya sa ating buhay. Or ang pagmamahal niya, no, ay, alam mo yun, mamimaintain. Diba? So, hindi mo rin hawak ang kanyang isipan, hindi mo rin hawak ang kanyang damdamin, no? Kaya itong tao na 'to nakikita ko dito that in the future or in the near future, no, sad to say, but this person here, I'm seeing him or her living the connection. Ten of Wands energy, Ace of Swords. Bagay na iniisip na rin po ngayon. I know that's something here na mahirap tanggapin for you guys, but I'm getting that this is something here na parang alam mo na rin at inihahanda mo na rin yung sarili mo. Kaya nga lang, kahit na ito yung bagay na mahirap tanggapin, gusto mo pa rin itong sabihin na lamang ng diretso sa inyo. Okay? It's like this is you, no, na parang nakikiusap ka, no, na parang magpakatotoo na lang siya rito, ramdam mo na parang naglaho na yung pagmamahal niya para sa iyo, alam mo na yung warmth niya rito ay napalitan na ng coldness, at ikaw ito na parang para lang rin, maibsan yung parang kaguluhan ng iyo rito, no, na nararamdaman. Okay? Gusto mo na parang ipagtapat na lamang niya dito ng diretso sa inyo. Kasi parang kayo 'to na wala naman din akong magagawa sa sitwasyon na yun, kahit pigilan mo pa or pigilan mo pa siya 'no, na umalis, hindi mo rin naman magagarantiya or masasabi na maibabalik yung pagmamahal niya muli sa inyo, lalo na kung meron ditong third party na situation. Pero alam niyo mga babes 'no, dito sa ating sitwasyon dito 'no, makikita ko na hindi talaga ang third party ang pinaka kinatatakutan sa isang relationship. Okay? Dahil ang pinakakinatatakutan dito ay ang pagkawala ng pagmamahal. Kasi kahit may third party man o wala, kung hindi ka na mahal ng isang tao, yun ay isang bagay na mahirap makontrol. Diba? So nakikita ko dito mga babes na parang
may takot, araw-araw kang kinakaharap, no, na parang ikaw 'to na sa tuwing tatawagin niya yung pangalan mo kinakabahan ka. Kasi parang iniisip mo rito na baka makipag-usap siya sa'yo rito at putulin na yung connection ninyo. Parang gano'n yung nakikita ko dito, 'no. May fear sa energy mo pero at the same time, parang ini-expect mo na rin na sasabihin niya yun sa'yo. Pero yun nga lang, 'no, ikaw ito na parang hinahanda mo na rin, 'no, na marinig yung bagay na yun. Yeah. So, may mga katotohanan talagang mahirap tanggapin mga babes, 'no. May mga pagkakataon talaga na nagiging mahina tayo. Parang may times talaga na parang alam na natin yung totoo pero nanghihingi pa rin tayo ng confrontation or direktang manggaling mismo dun sa taong involved, 'no, sa sitwasyong kinakaharap natin. Dito sa sitwasyon na 'to, nakikita ko na itong tao na 'to 'no, ay posibleng naglaho na yung pagmamahal niya sa'yo. Yeah. So whatever the case may be, I think this is something here that you need to face courageously or ng buong tapang. Alam mo mga babes, no, for us to be able to receive yung right love for us, we need to let go of someone na hindi na naibibigay ito sa atin. We need to let go of the person, not because we love them so much, but because we need to love ourselves. Diba? At isa rin ito sa daan para mahanap natin yung tunay na pagmamahal na hindi natin kailangang hingiin, okay, sa iba. Kasi kusa nila itong ibibigay at umaapaw pa. So yeah, these are all the messages you got right here for you guys. I know it's a little bit sad right here, but this is something here na alam ko na alam mo na rin, and you need to face this. You need to face this, no? Ng buong tapang. So yeah, these are all the messages we've got right here for you, sweethearts. Thank you so much for your time here, babe. And again, ako po si Yan Sarang Hill, Love and Light.